Breaking news mga kababayan, naglandfall na nga sa Gubat, Sorsogon ang sentro ng tropical storm Bagyong Ramil o may international name na Feng Shen. Sa ngayon, patuloy itong kumikilos pa hilagang kanluran habang binabayo ng malalakas na ulan at hangin ang Kabikulan. Mag-ingat sa mga pagbaha, landslide at storm surge sa mga baybaying lugar. Magandang araw Pilipinas! Ating mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat ng lagay ng panahon hatid ng inyong kaibigan mula rito sa Pilipinas Weather Ngayon, kung saan ang panahon ang ating pag-uusapan ng malinaw at may puso para sa bawat Pilipino. Huwag mo hayaan mabigla ka ng panahon, alamin mo muna bago umulan. Ito ang special coverage ng Tropical Storm Bagyong Ramil PH o may international name na Feng Shen ngayong araw ng Linggo, October 19, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang lokasyon ng Bagyong Ramil o ang sentro ng Tropical Storm Ramil ay nasa paligid ng Calabanga, Camarines Sur. May lakas itong hangin na aabot sa 65 km per hour at may pagbugso na aabot hanggang 110 km per hour habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Malalakas ang bugso ng hangin na may lakas ng bagyo ay umaabot hanggang 400 km mula sa sentro nito, kahit hindi lang po ang nasa mata ng bagyo ang nakakaranas ng masungit na panahon. Sa sobrang lawak nito, halos matakpan na ang buong Luzon, pati na rin ang Kabisayaang lugar. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo. At dahil nga dito, itinaas na ang ating wind signal number 2. Asahan ang minor to moderate threat sa buhay at ari-arian sa mga susunod na lugar. Meron itong gale force wind na aabot na 62 km to 88 km per hour. At narito ang mga lugar na nakapaloob sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. The southeastern portion of Isabela, the southern portion of Quirino, the central and southern portion ng Nueva Vizcaya, the central and southern portion of Benguet, the central and southern portion of La Union, the eastern portion of Pangasinan, Aurora, the eastern portion of Nueva Ecija, the northern portion of Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portion of Camarines Sur, eastern portion of Albay at northeastern portion of Sorsogon. Asahan po natin dyan ang gale force wind na may lakas na 62 to 88 km per hour at minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Signal number 1 naman dito sa mga ilang lugar na merong strong wind na 39 to 61 km per hour. Merong minimal to minor impact. Sa lugar ng Cagayan, including Babuyan Island, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the rest of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, the rest of La Union, the rest of Pangasinan, at the rest of Nueva Ecija. Kasama din sa signal number 1 na may strong wind 39 to 61 km per hour na may minimal to minor threat to life and property sa lugar ng eastern portion of Bulacan, eastern portion of Tarlac, eastern portion of Pampanga, the northern and eastern portion of Quezon, the eastern portion of Rizal, the northeastern portion of Laguna, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, the rest of Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Ibig sabihin mga kababayan, kahit hindi kayo nasa mismong mata ng bagyo, maaari pa rin kayong makaranas ng malalakas na hangin at ulan. Mag-ingat sa mga malapit sa bulubundukin at dalampasigan. At narito ang ating heavy rainfall and flood risk ngayong gabi hanggang bukas. At para ngayong araw, mahigit 200 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan sa Northern Samar, Eastern Samar. 200 mm naman sa Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao at Isabela. Habang 50 to 100 mm naman na dami ng ulan sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Pampanga, Bulacan, Marinduque, Mindoro, at Panay Island. Mga kababayan, sa Rojas City at Capiz patuloy ang matitinding pagbaha roon ayon sa CDRRMO. Nagsasagawa pa ng rescue operation ang mga tauhan ng BFP at LGU na nakataas red rainfall warning sa buong Panay Island. Ibig sabihin, iwasan muna ang paglalakad
o pagmamaneho sa baha. At dahil sa bagyong Ramil nakataas ang storm surge and sea condition natin, may posibilidad ng daluyong o storm surge na aabot na 1 hanggang 2 metro sa mga baybayin ng Isabela, Aurora, Pangasinan, Quezon at Bicol Region. Ang mga karagatan sa Camarines Norte, Catanduanes at Pulilo Island ay may taas na alon hanggang 4.5 metro. Napakapanganib po sa mga anumang uri ng sasakyang pandagat. Sa ating mga kapitan ng bangka, huwag munang pumalaot. Mas mabuting ligtas sa pampang kaysa humarap sa panganib sa gitna ng mga alon. At ayon sa forecast track ng Pag-asa ng bagyong Ramil, tatawirin nito ang buong Bicol Region ngayong araw at lalabas naman sa karagatan malapit sa Pulilo Island bukas ng madaling araw. Muling maglalandfall sa Aurora area bukas ng umaga o tanghali at lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes, October 20, habang posibleng lumalakas pa bilang isang severe tropical storm sa West Philippine Sea. Mga kababayan sa Quezon, Aurora at Northern Luzon, maging alerto po tayo kahit hindi kasing lakas ng super typhoon, ang bagyong may lawak ng ganito ay kayang magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa mga lugar na nakapaloob dito, lalo't higit sa mayroong signal number 2 at signal number 1. Habang tumatagal, habang lumalakas ang pagkilos nito, mas tumitindi rin ang posibilidad na epekto sa bawat lugar. Kaya patuloy nating inabusuhan ng ating mga kababayan na patuloy na maging alerto at mag-ingat sa bawat oras. Kung mapapansin natin mga kababayan, isa sa mga kakaibang katangian ng bagyong Ramil ay ang lawak ng ulan. Hindi lang po Bicol ang apektado nito, pati Panay Island, Metro Manila at Central Luzon ay nakakaranas din ng masungit na panahon. Ibig sabihin kahit malayo ka sa sentro, ramdam pa rin ang bagsik ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Ramil. Minsan kasi akala natin pag signal number 1 lang, wala nang delikado. Pero ang totoo, marami nang naitalang pagbaha at landslide kahit signal number 1 lang o wala pang signal. Kaya't mahalaga po na makinig tayo sa ating local DRRM at huwag nang magpaghintay ng abiso bago lumikas. Alam niyo mga kababayan, minsan hindi lang ulan ang dala ng bagyo. Dala rin ito ang paalala na pagkakaisa ng disiplina at kahandaan. Sa tuwing may bagyo, dito natin nakikita ang malasakit ng bawat Pilipino. Mga tanod na nagpapatrolya, mga nani na nagsisilong ng kapitbahay at mga kabataang tumutulong sa relief packing. Bagamat madilim ang langit, maliwanag naman ang puso ng bawat isa. Kaya habang ang bagyong Ramil bumabaybay sa Luzon, ipanalangin natin ang mga nasa daan nito. Maghanda ng flashlight, emergency bag at siguraduhin ang fully charged ang cellphone. I-check ang mga kanal at alulod at kung may luma ng puno malapit sa bahay, iwasan muna. Sa tala ng Pag-asa, higit 20 o 20 bagyo ang karaniwang pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility bawat taon. Ang Oktobra ay kadalasang may mga bagyong matitindi tulad ng Senyang, Waning, Nina at Paeng. Pero tandaan, hindi lamang bilang bagyo ang dapat tingnan kundi ang kahandaan ng tao. Sa Japan halimbawa, bawat bahay may go bag. Sa Pilipinas, nagiging uso na rin ito at yan ang magandang senyales ng may mga responsableng mamamayan. Kaya narito ang ating safety reminders. Huwag hintayin ang tubig bago lumikas. Alamin ang evacuation center sa inyong barangay. I-charge ang mga cellphone at power bank. Ilagay sa plastic ang mahalagang dokumento. Iwasan ang paglalakad sa baha. Maaring may kuryente o bukas na manhole o kaya naman makagat kayo ng mga insekto o mga debris na maging sanhi ng inyong pagkasugat. Makinig sa mga opisyal na anunsyo ng Local Government Unit o LGU at Pag-asa. Ang tunay na bayani sa panahon ng kalamidad ay ang taong handang makinig. Kaya't narito ang ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you." Mga kababayan, tandaan natin, walang bagyo o unos na higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Kung may ulan sa labas, huwag hayaang pumasok sa puso ang takot dahil ang Diyos, siya ang ating kanlungan. At yan po ang ating komprehensibong ulat ngayong araw ng linggo. Patuloy kaming magbabantay sa galaw ng bagyong Ramil. I-follow lang ang Pilipinas Weather ngayon para sa real-time update. Patuloy tayong mag-monitor sa bawat ulat ng Pag-asa at dito sa ating channel. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at suporta at pagtutok.
Ito ang Pilipinas Weather ngayon na nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.